Eto si Chis Escudero, inutusan di umano ni Lisa. Ay, matindi yan. Oo. Chis Escudero, inutusan ni Lisa. Okay. At pag-usapan na rin natin, etong si Marcos ay gumagaya dito sa pinsan niya na si Tambaloslos na asa sa ayuda. Ayan, sige, pag-usapan natin. Pero bago ang lahat ha, teka saglit lang. Huwag po kalimutan mag-subscribe. Okay, eto na po, diretso tayo agad. Ni Pangulong Bongbong Marcos ang paniningil sa kuryente at disconnection sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Christine. Nasa frontline balitang yan si Maricel Alili. Ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos na pag-aralan ang pagpapatupad ng moratorium sa paniningil sa kuryente at pagpuputol ng koneksyon. Para ito sa mga lugar na isinailalim sa state of calamity dahil sa pinsalang dulot ng Bagyong Christine. Pinaaral din ni Pangulong Marcos sa Energy Regulatory Commission ang pagpapatupad nito mula Oktubre hanggang Disyembre ngayong taon. Ito ang plano ni Marcos. Okay? Iwasan muna o wag munang singilin yung mga nasalanta ng Bagyong Christine. At wag munang putulan ng kuryente itong mga nasalanta again ng Bagyong Christine. Alam nyo, let's be honest, maganda itong pagtulong ni Marcos. Pero ito ay mistulang parang kanyang pinsan na. Ayuda yan ayuda. Tatandaan po natin, dapat Marcos ang ginagawa mo dahil may flood control project kayo na pondo at sabi nga nyo bilyon-bilyon yan at sabi mo nga pinagmalaki mo pa sa zona mo. Huwag mong paasahin sa mga ayuda, sa mga mistulang ayuda, etong mga taong bayan. Ang dapat mong ginagawa, yes, maganda yon, huwag singilin, huwag putulan, pero yan po ay limos. Yan po ay mumu. Yan po ay parang nalalaglag na pagkain lang para sa aso. Ang dapat mong gawin, Marcos, eto. Dapat, kahit magkaroon ng malakas na bagyo, walang baha. Anong silbi nung pondo nyo dyan? Anong silbi pinagmalaki mo pa yan sa zona? Niloloko natin ng taong bayang ganyan mistulang hinahayaan natin na ang taong bayan ay namamalimos sa atin na kailangan ng tulong para sila ngayon ay nakaasa sa gobyerno. Ikaw ay magaling na presidente pag ginawa mo ang taong bayan hindi nakaasa sa iyo. Dapat po yan, wala ng baha. Or magkaroon man ng baha, hindi po siya deadly. Hindi yung may mga namamatay, magtatagal ng ilang araw yung baha, yung tipong aakyat ka ng bubong kasi yung bahay mo ay kinain na ng baha. 'Di ba? Para sa akin, pagka ganyan ng style, niloloko po natin. Saan napupunta yung pondo ng taong bayan? Ako'y nagtatanong lang saan nyo dinala yung pondo? Naglulukuhan ba tayo? Diba? Wag kami. Ibubuking namin kayo sa panloloko. Kung hindi nyo na masusolusyonan tong baha natin, ilan na ang kinakaltas yung pera ng taong bayan? Ginagamit nyo pera ng taong bayan. Kayo mismo, umaamin, ang laki ng pondo nyo dyan. Tapos walang nangyayari. Kaya mag-antay-antay pa tayo ng susunod na bagyo. At antayin namin na sana wala nang mamatay dahil sa baha. Sana Marcos, bago dumating ang bagyo, gumalaw ka na. Hindi yung lilitaw ka na naman. Pagtapos na yung bagyo. Hindi ka na naman mahanap pag may bagyo.
Ngayon pa lang, gumawa ka na ng paraan. Hindi yung... kahit grade school yung ginagawa mong yan, kaya eh. Di ba? Ang totoong leader, malayo pa lang ang problema, uma-action na. Actually, ang totoong leader, wala pang problema. Nakikitaan niya na magkakaroon ng problema in the future. Gagawa na niya agad ng paraan. So Marcos, kilos-kilos naman. Ha? Huwag kang parang bata sa kakalang lalabas pagka tapos na yung bagyo. Baka raw pwedeng hulugan ang bayad sa kuryente para matulungan ang mga nasalanta ng bagyo. Base sa datos ng National Electrification Administration, nasa 2.1 million household connections ang apektado sa 12 rehiyon sa bansa. Sa bilang na yan, nasa kalahating milyon pa ang kailangang maibalik ang koneksyon. Pahirapan kasi ang pagpasok ng mga mag-aayos ng linya ng kuryente. Maraming lugar, lalo na sa Bicol, ang lubog pa. Tingnan mo, Bicol. 'Di ba? Yung mga kaibigan ni Tamba, nandiyan dyan. Taga dyan, 'di ba sila Saldico? Tingnan nyo. Hindi ba kayo nahihiya? Hayaan nyo yung mga taong ganyan. Ano, tuwing may bagyo, ganyan tayo? 'Di ba? Wala kayong gagawin? Kung hindi wag singilin ng kuryente? Wow. Wow, anong klaseng leadership meron tayo? Sa baha. Of course, safety will be an issue here, not unless and until mawala ang mga tubig to make sure na safe ang pagre-restore ng electricity. Sa ilang lugar sa Bicol na matindi ang pinsala tulad sa Iriga City, kalahati pa lang ng lungsod ang may kuryente. Tingnan mo hanggang bubong na oh. May kumilos. Alam mo, hindi lang to si Marcos, pati local government nyo, gumalaw naman kayo dyan, pambihira oh. Yung Congress. 'Di ba? Ang daming ginagawa nitong Congress eh. Hindi kayo makatulong, hindi kayo makaambag dyan sa syudad ninyo. Habang 60% pa lang sa probinsya ng Albay. One thing that we made sure are that Mga taga Bicol naman, ng mga politiko. Naman. the critical services, Mahiya naman kayo. which means the hospitals and the evacuation centers are energized. Inaasahan namang mababalik na ang kuryente sa buong Catanduanes ngayong Miyerkules. Nagbabalita mula Eto Marcos, sana lang nananawagan sa iyo. Sa iyong mahabaging puso. Kung meron ka man yan, may parating na namang bagyo. Mag-ready naman tayo. Kilos! Dapat ngayong mga susunod na araw, ngayong linggong ito, very active ka na. Pakita mo na sa taong bayan, gumagawa ka na ng paraan. Wala ka na naman, nasaan ka na naman? May nagtatanong lang, anong ginagawa ng Administrasyong Marcos sa paghahanda patungkol sa baha? Maawa ka sa mga Pilipino. Maawa ka. Pambihira kayo. Alam mo problema sa mga ito, sa kakikilos. Ay nako, pag nagrereklamo na ang taong bayan, pagtapos na ang bagyo, pagtapos na ang problema, ay